ngayon mga kabalita, Road News, Balitang Malaya. Magandang gabi sa inyong lahat, no? Sa ating mga makikinig. Sana nandyan na kayo. Mga balita natin ito yung mga usapin kung saan ang usapin sa China Sea at usapin sa DPWH. Pati na rin yung maritime, no? Yung mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, ay mga good vibes muna tayo. Maliban lang dun sa mga ayan, sa MMDA tatalakayin din natin. Ayan ang mga ating mga balitang tututukan at pag-uusapan ngayong gabi. Ayan. Bago yan, mag-like muna kayo, mag-share dito sa ating Facebook page ng Bans and Trips. Tutok lang po kayo. Ngayon po ay January 26 sa ganap ng alas 9 ng 9:11 p.m. No? At tutok lang po tayo at maya lang meron tayong mga pag-uusapang pinagtatalunan sa mga ating karatig kalapit bansa, no? Isa na diyan yung China Sea, na kung saan pinasiringan ito ng ating senador Erwin Tulfo dahil nagbigay ng pahayag tong China patungkol dito sa ating mga opisyal. Kaya naman hindi naman medyo pinalagan lang ng ating senador ito, kasi syempre naman bakit nga naman sila makikialam dito sa ating alam mo na, ating bansa, 'di ba? Dahil hindi naman nila to isa pa nakikipag-agawan lang din sila dito sa ating yamang dagat, 'di ba? Tsaka syempre yung West Philippine Sea, tsaka South yan matagal lang pinag-uusapan yan. Kaya yung ating mga mangingisda dyan naapektuhan sa hanap buhay, pambuhay sa kanilang mga pamilya. No? Yung pagkain, pagkakitaan, lahat nandiyan dyan na. Pero sa isang banda, ang ating mga Pilipino ay tinulungan ito ng China. China's Coast Guard, na kung saan kasi napabalita na mayroong lumubog na barko o maliit na bangka diyan sa karagatan ng dagat. Okay, nasan ba yung live natin para ma-share? Parang hindi ko nakikita. Nasan ba siya ngayon? Ayan, tutok lang po tayo. Salamat kay Angelo Redaha. Isipin mo, gabi na, gising pa siya. Tapos pag nagising ka ng alas 5 ng madaling araw, nakatutok din siya sa ibang mga talagang tumututok to sa mga balitang talagang tinututukan yung mga balita pala para malaman niya kung ano yung mga nangyayari talaga, o binabalanse niya yung mga tingin ko dito kay Sir Angelo Redaha, tinitingnan niya yung mga daloy ng mga pagbabalita. Kaya maraming salamat sa iyo at napili mo kami na ito na live. Share lang natin to ang ating live Facebook dahil yan, yun, share na to, no? Yan, okay. Balik tayo sa ating mga si Sir Don Naza. Ito malupit na piloto ba o dekada na kasi to hindi basta piloto to. Na rin yan, nagbi-video na rin yan. Sir Don Naza. Okay, tutukan natin itong kung saan si Senator Erwin Tulfo ay issue sa China. Kaya mga kababayan, matapang at direkta ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Maring ikinunti na ng senador ang ilang opisyal ng China matapos silang mangaral at magbigay ng babala laban sa mga opisyal ng Pilipinas.
sa kanyang privilege speech. Hindi nagpaligoy-ligoy si Tulfo at sinabi kung hindi umano gusto ng China ang paraan ng demokrasya at pamamahala sa Pilipinas, malaya silang umalis sa bansa. Wow, oh. Matapang talaga ang ating senador na Erwin Tulfo dahil siyempre tama nga naman siya. Dahil Pilipino sa Pilipino dapat ang nagkakaintindihan, hindi yung mga ligaw na banyaga. No, although sila naghahanap buhay dito, may mga business sila dito, meron din mga Pilipino, Chinese. No, yung ibig sabihin naging Chinese na naging Pilipino lahi. Oo, pero sa isang banda may ano rin yan, ah, may agaw pansin din yan yung sinasabi ni Senator Erwin dahil wala nga namang karapatan sila. Pwede silang siguro komento, magaganyan, pero hindi para pangaralan yung mga opisyal ng Pilipinas. No? Dagdag pa ng senador, malinaw ang dapat tandaan. This is our house, hindi sila ang boss natin at tayo ay hindi tautauhan ng kahit sinong banyaga. Ang pahayag na ito ay kasunod ng inilabas na babala ng Chinese Foreign Ministry laban sa ilang opisyal ng Pilipinas na inakusahan nilang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng mga issue laban sa China. Ayan mga kababayan, hindi simpleng palitan ng salita na ito para sa mm, oh. Okay. Okay, sige. Oh, ayan sa mata ng maraming Pilipino, mahalagang may mga mga leader na handang manindigan lalo na kapag tila may nangingialam sa panloob at usapin ng Pilipinas. Hindi nangangahulugan laban sa diplomansya ang ganitong paninindigan, ngunit malinaw ang hangad hangganan ng demokrasya ng Pilipinas ay desisyon ng mga Pilipino. Tama. Tama yan, Senator Erwin. Dahil hindi talaga sila dapat nangingialam sa mga pagpapasya ng mga opisyal ng Pilipino, ating bansa. 'Di ba? Salute ako sa ganyan. Pero, siguro, dahil na rin sa mga business na nila kaya sila nagsasalita ng ganyan no, mga business nila dito sa Pilipinas, baka naapektuhan sila ganyan lang, di ba? Pero saludo ako sa ganyang paninindigan dahil meron talagang at least ang natin ang opisyal ng gobyerno ay marunong magsalita, hindi lang sa ating kapwa Pilipino kundi sa dayuhan. Dapat magganyan talaga ang mga ating mga nanunungkulan sa gobyerno. 'Di ba? Dapat merong ibubuga. Hindi 'yung laging nakayuko. Parang pag dumayo ka upo, 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 upo. Opo. So, meron tayong caller, isang taga Marikina. Oo. Ito tatawagan natin dahil magbibigay ng ulat to sa kalapit nating lugar. Dahil nasa Quezon City tayo, siya sa Marikina ngayon. Yan. Magandang gabi. Ayan! Na nga siya. Parang ang hina ng audio mo Mahina. Kasi sumigaw. Ayan, okay na. Ayan, ma'am. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Isa. Yan, magandang gabi sa'yo, sa wakas. Nakapag-live at nakita ka rin ng aking kasama ditong DJ. Si DJ Oo. GM. Kumusta kayo dyan? Parang ang layo, ano? Nasa tabing kalsada ako eh. Kamusta? Anong natin, Ma'am Isa? Balita ko, mga barangay ngayon, mga barangay official ngayon parang aligaga ngayon sa kanilang mga nasasakupan. Ano ba ang mga nasasakop na ng reporter natin dyan sa Marikina?
Oo, syempre, alam naman natin malapit na ang ating barangay elections, no? So, napakahalaga sa ating mga mamamayan sa bawat city na malaman kung ano nga naman talaga ang nagawa ng ating mga barangay captain para sa kanilang mga nasasakupan. So, good news naman tayo kasi pag Marikina, pag tinatanong mo ko, laging puro bad news ang Oo, kailangan kasi So, may good news. Siyempre, ang first time ko ma-interview dyan, si Sir Danny, di ba? Ang problema niya, budget. Kailangan niya ng tama. pambili ng bombero, sariling fire truck dahil kahit na maliit nga lang, pero mas maganda kasing first responder yung mismong barangay na Oo, tama galing. ka dyan. Agree Oo. ako dyan. At Mm. ito na nga, so nabisita kasi natin ang Barangay Fortune. Mhm. Kung matatanong ninyo, no, ang Barangay Fortune kasi nasa mga boundary areas na yan ng Mm. Rizal, San Mateo, Antipolo. So maraming boundary yan. At tinuturing yan na malayo talaga yan sa bayan o sa sentro. Kasi kami yung pangalawa, parang tapos Fortune. Pero Oo. ito nga, ang maganda naman dito sa Barangay Fortune ay dun sa pondo na meron sila ay Barangay Captain Tiope was able to establish 2 fire trucks. So Mm. meron silang fire brigade station dun sa Barangay Fortune. At alam mo, tuwing may sunog dito, minsan nakikita ko na rin sila sa iba namang makarating na city, Oo, kasi nagbo-volunteer. nakakarating ang fire truck nila. Oo. So, magandang ano yun, they were able to be self-sufficient, resilient nga, kung Mm. sabi nga niya, na para yung kanilang barangay, meron or may kakayahan na mag-responde sa mga emergency. Kasi kung mag-aantay pa nga naman sila sa mismong city, baka matagalan. Oo, So, at least may hindi lang yan pakinabang. Pinapalakpakan yan. May pakinabang ang Oo. fire truck na nabili nila, 'di ba? May pakinabang hindi lang At doon saka sa hindi lang yan, Sir Buboy. mm, Meron din silang ano ba tawag nila dito, yung vehicle transport para sa mga patient, no? ambulance. So kung may mga emergency, may kailangan i-dialysis, so may isa silang bagong bili at according sa interview na aking sinagawa, magdadagdag pa sila ng isa. At dagdag ko Oh, pa, ilubusin ko na. okay. Meron kasi dito sa Barangay Fortune yung MRF, yung recycling, no, na kung tawagin. So hindi ako sure kung meron din sa mismong city nito, pero Mm. itong ating Barangay Fortune, so may kakayahan to mag-decompose. At kung di ako nagkakamali, inalok to ng Marikina LGU mismo Oh, na kasi minsan kulang na sa pagkuha ng basura. So kung pwede, yung kanilang garbage truck, meron din kasi sila noon tumulong sa pero LGU. 'di So ba ano 'yan? pinag-uusapan pa ni pag pinag-uusapan pa nila kung okay kasi parang ang sabi ni Kap Piope isa na kung tutulong ang Barangay Fortune, sana Mm. laanan din sila ng tinatawag nating, 'di ba sa city, meron tayong binabayad para sa garbage. Oo, oo. 'Di ba? Parang may collection fee. Sa Parang inyo, sa inyo. inaareglo pa kung papayag ba si LGU or hindi. Yung Oo. mga ganung ano. Pero all in, napakaganda pakinggan kasi bukod sa pinakamalayo na to na barangay, Mm. may kakayahan sila at sa inisyatiba na rin ng mga nagdaang kapitan. Mag-asawa ito, Sir Buboy si Caprisa, tapos ito pumalit, yung lalaki, si Paeng Tiope. So nagpalitan So, sila ng posisyon. mm. Mm. At saka maganda yung, di ba, meron tayong sinasabing anti-political dynasty, no, na Oo. isinusulong, no, Mm. na so depende siguro yan kung maayos naman ang pagkaka-endorso sa tulad nito mag-asawa. So Oo. maganda naman ang sinimulan ng asawa Pero pag hindi ipinasa naman nakapwesto sa yung hindi na nakapwesto. hindi siya Tama ka kagawad, dyan. o konsyal, 'di ba? Oo, kasi Pero hindi siya pag political dynasty bill, dynasty. pareho silang nakaupo. Tama. Oo, tama. Ano lang natin kasi ang political dynasty kapag nakapwesto ka sa isang lugar, 'di ba? Kaya Yes. kaya maganda yung hangarin ng inyong kapitan diyan sa Barangay Fortune. Unang-una mga pinsan ko yata diyan. Bundok na 'yan eh.
'Di ba? Kabila niyan, yung Mm. kabila niyan, kung di ka nagkakamali, may shortcut yan papuntang Kogyo. 'Di ba? May Oo. shortcut Mga yan. boundary na nga kung Maliblib yan. tawagin, Mm. nasa dulo-dulo na sila. Pero ano pa Tama, yung mga tama ano ka. niya, mga project niya bukod diyan sa fire truck, yung Serbisyo Pilipino, 'di ba? Ano pa yung mga proyekto niyang nais? Na nagawa. Well, the Gagawin usual, pa lang. meron siya yung mga infrastructure. Mhm. So, in case na may kailangan may mga, syempre, sa barangay, meron ding mga problema, no? So, Mm. napag-usapan namin yung mga problema at inaantay lang natin na sila na lang ang magbungkay. Yung mga, sabihin na lang natin yung mga talipapa na hindi mabigyan ng permit kaya hindi Oo. maipaayos. Mm. Okay? May mga ganyan tayong mga kaso dito. Mga basketball court na, di ba, sinasabi ko na lang din, na hindi maipaayos kasi nga, dito ko rin nalaman na lang, Sir Buboy, na ang isang establishmento ay kapag gusto mo ipaayos, hindi mo basta-basta maipapaayos kapag Magagalaw. walang permiso sa LGU. LGU. Pero So, maiba tayo. Kamakailan 'di ba merong humarap ito si Kong Miro sa isang forum or ano bang napag-usapan dito at ano ang inoffer niya sa ibang mamamahayag? Ano bang mm, usapin dito? yun naman ay sa Kapihan, Maynila, no? So, ang aming District 2 Congressman ay humarap nga doon at ito naman ay ang ating, ang kanyang isinusulong naman at pag-aaralan na di umano sa Congress ay ang pagsukil sa ating mga cartel ng agriculture. So, Mhm. ito ang pinag-usapan namin yung sibuyas, yung bigas, ba't biglang Oo. nagmamahal ang ating sibuyas. Ito ay umano'y kontrolado, no, ng sindikato. Nino? So, maaaring may involved na public official. Aha. So, sabi naman niya ay bago mag-SOBA, what I mean, sorry, SONA. Sona. Napunta tuloy ako sa SOBA. Oo. SONA. Okay. Hindi Bago Sogo yan, ha? mag-SONA ating Pangulo, oo, Oo. SONA. Oo. State of the Nation Address. So, Mm. bago mag-SONA si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ayan, sinisigurado niya at sana nga ay maibunyag kung sino itong mga nagkakartel ng ating agriculture products. Kasi hindi naman biro, Sir Buboy, namamalengke ako. Umaabot ng 250 ang ating sibuyas. Hindi Oy, naman siguro 1 kilo masakit po. bibili mo. 'Di Parang ba? kahit Masakit. na parang gusto ko na lang magtanim sa bakuran para magkaroon na lang tayo ng sariling product ng sibuyas, Pwede kamatis, naman. kamatis. Oo, pwede naman. Umabot yan ng 200 per kilo nung Mm. pumunta dito ang Department of Agriculture. So, ayan ang mga presyong nakakagulat, no? 200 na kilo ng kamatis, 250 na sibuyas, Oo. 700 pesos na siling pula. Pero yung mga ganyang presyuhan dapat tumatapat 'yan sa sahod ng isang empleyado. Kung ang regular ngayon fees 700 plus, 'di ba? Ano na matitira sa iyo kapag Wala araw-araw na. Wag 500? wag wag mo na lang haluan ng sibuyas ang iyong pagkain. Kapag Oo. magluluto, wag na lang diretso na lang ulam at saka asin. 'Yun, ganun na lang siguro ang ating gawin. So 'yun, at saka binanggit niya rin yung impeachment case, no, na kasi naitanong rin doon sa Kapihan sa Maynila. Oh, ano daw? Nagustuhan ko naman, opinion ko lang naman 'to, no. Medyo nagustuhan ko naman yung sagot ni Congressman Miro Kimbo dahil patas naman ang kanyang opinion. Oh. No, tinanong ang impeachment case ni Pangulong BBM at kay impeachment din ni VP Sara. So masaya naman ako na narinig na dapat ito ay dumaan ito kasi ay isang mabigat na paratang. So Mm. sobrang bigat daw. Dapat ikarumalduman. At kung pareho mo silang ipapa-impeach, kailangan ito'y dumaan sa masusing pag-aaral, mabigat, meron pang mga terms, may 4 na mga pointers na dapat sundin, no, para ma-impeach ang isang opisyal. Pero So, kung masyadong di ako nagkakamali, yung public trust
no? Oh, number Dapat one yan. yan ang Oo. isa sa pinakamahalaga. Pero kasi bago sila maluklok dyan, trusted na trusted sila ng taong bayan. Pero bakit tila parang wala pang isang taon, gumawa na sila ng break it. Nag-break na yata Breaking sila. news. Oo, nag-break na sila. Na dati kala mo hindi makakapaghiwalay, no? Anyway, Oo. ganyan talaga. Hindi natin masasabi yung kapalaran, pero sa isang banda ang Pilipinas, ang ating bansang Pilipinas na mahal dahil dito tayo lumaki, dito tayo nabuhay, naapektuhan dahil sa kanya-kanyang ano yan yung sinasabi diyan, ayun, basta Kanya-kanyang. yung hangarin ba? 'Di ba? Tama. Hangarin na kasi kapag naluklok ka sa isang posisyon, ayaw mo nang umalis. Lalo power lang ang gagamitin mo para lang makaangat ka sa kapwa mo tao. Yung hindi panlalait kundi hindi ka ma-underdog ng iba dahil nasa iyo yung kapangyarihan. 'Di ba? Oo. Agree eh, naman ako dyan. Pero sana lang hindi na nais natin no, na sana man lang na pag tayo ay pumili ng opisyal ay sana ay ito ay talagang gumawa ng mga programa na kapaki-pakinabang, di ba? Ng oo. taong bayan. Dahil bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin ng mga flood control, ng mga nako-corrupt, di ba? Tapos kumusta naman yung mga normal na mamamayang Pilipino? Apektado. Kaya ikaw, yung programa mo dito sa Road News, Balitang Malaya, at dito kay Sir JM Daryl Baldos, at kay Sir Mike, no? Michael Rosario, yung sinabi mong may programa ka dito hanggang ngayon wala pa no? Hindi ba? Basta Mamamaterialize na yan. yan, Claim it, eka nga. At marami lang akong itinapos sa mga problema. Siyempre sa hirap ng buhay, alam mo na. Well, anyway, okay. Maraming salamat sa iyong oras at sa pag-share ng iyong mga balita dyan sa lugar ng iyong nasasakupan sa Marikina. No? Sana Always welcome, Sir Buboy. hanggang sa susunod, huwag ka magsasawa sa pagmumuka sa binibigay mong oras para makipagbalitaan. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Trabaho Isa. natin yan. Maraming salamat, Sir Buboy. At sa the rest po dyan. Maraming salamat. Okay, Maraming salamat. Diba? Bye-bye. Yan. Yun. Nakita mo nakita mo siya. Nakita mo siya. Siya, nakita mo. Ikaw, nakita ka niya. Nakita ka rin. Yun. Ayan nga po, ang si Ma'am Isa. Isabel Margaret. No? Kasi for short, madali kasing banggitin yung isa. Dalawa. Diba? Tatlo. Kaya, ayan po ang reporter ng gala dyan sa Marikina. Kung mayroong mga imposible mapuntahan, pupuntahan niya Maraming salamat sa iyong pagbabalita, Isa, dito sa Road News, Balitang Malaya. Okay, sa ganap na alas 9:33 ng gabi, ano pa ba ang ating mga pag-uusapan? Ipasok natin itong usapin dito sa DPWH na kung saan ang DPWH ang mga proyektong infrastruktura na naman. Kaya mga kababayan, malinaw ang mensahe ng pamahalaan tapos na ang mga palusot ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Hindi na makakalusot sa DPWH ang mga house show. Kung may house show sa media, may house show rin pala dito sa DPWH, GM Baldos. Ulitin mo nga siya. House show! House show. Ano nga ba ang house show? 'Di ba? Ang house show kapag parang Hindi totoo. epal. 'Di ba parang epal na rin 'yan May epal. Well, anyway, ayun nga ayon kay Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, hindi na makakalusot sa DPWH ang mga house show na kontratista at ang tinatawag na tingi-tinging pondo sa mga proyektong infrastruktura.
Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na lehitimo ang lahat ng transaksyon at higit sa lahat matatapos ang mga proyektong sinimulan ng mga private contractors. Ay, shout out. Agila. Agila ng Caloocan. Shout out bro. Buboy Agila at kay Sir JM Baldos. Maraming salamat sa iyo dyan. I-share lang tong ating mga link sa mga Facebook page ninyo, no? Para dumami at mag-follow dito sa ating balitaan sa Road News, Road News Balitang Malaya at sa ano ba programa niya? Agila. Agila ng mata ng agila. Yun. Anyway, ayun. At kaya naman Agila ng bayan. Agila ng bayan. Okay. Kaya naman aminado si Secretary Dizon na paulit-ulit na ang kwento, mga flyover na bitin, mga tulay na hindi magamit at mga proyektong nasimulan pero hindi natatapos dahil sa pondo na paisa-isa at hindi sapat. At ito mismo ang gusto na baguhin ng administrasyon. Ayon sa kalihim, kung may sisimula na gobyerno, dapat tapusin. Hindi pwedeng bitinin, hindi pwedeng pa-picture. O nga, no? Selfie-selfie. Oo, selfie-selfie lang. Hindi pwedeng pang ulat lang. O, yan ang sinasabi ni Vince Dizon. Kapag pumunta kasi isang proyekto, hindi pa tapos pero meron ka ng selfie. Ito ang lugar pero hindi pa nagagawa. Yan ang ibig sabihin ng ating butihing Secretary Vince Dizon, no? Na kaya naman yan sa kanyang inspeksyon sa mga sirang at hindi tapos na proyekto sa Pampanga, iginit ni Dizon na tututukan ng DPWH sa mga kontratista upang matiyak na makukumpleto ang mga proyekto ngayong taon at masusundan ng tamang kalidad. Dagdag pa niya, nakabantay ang mga batang engineer na ahensya upang suriin ang bawat proyekto mula sa plano, pondo hanggang aktwal na construction. Yung tinatawag niya dito mga batang engineer. Natatandaan nyo, sila, job fair sa DPWH. Diba? Baka meron na siyang mga na bagong empleyado na bagong engineer. Ayun ang tinutukoy yata ng Secretary Dizon ng DPWH. Bagong empleyado. Bagong empleyadong bagong bata. Ayun ang ibig sabihin niya doon. Matututo pa lang. Natututo pa lang. Parang hirap nun, no? Pag sinabi matututo, pag-aaralan, ibig sabihin na pag ang semento, tama na yan. Hindi, dagdag pa yan. Malabnaw yan. Parang sa kape. Pag hindi, matabang. Di ba? Pero sana, yun nga. Kaya mga kababayan, mahalaga ang pahayag na ito dahil sa loob na maraming taon, ang infrastruktura ang isa sa pinaka nadadapuan ng katiwalian. Proyektong binabayaran pero hindi na tinatapos o tinatapos pero substandard. Kasi naman, nauuna yung pera. Pag sinabi kasi yung hawak mo na, parang pinahiram ka sa 5-6. Nahawakan mo yung pera, sige, babayaran kita sa susunod na buwan hanggang sa maubos yung ang pondo. Tapos na. Wala na siyang wala na siyang mapaikot. Parang ganun. Dapat tinututukan talaga ng gobyerno yung mga ganyang project. Dahil kawawa yung mga nagbabayad ng tax, lalo na yung mga dito yung kahabaan ng Valenzuela, Kalumpit, Bulacan, Malolos, Bulacan. Diyan ako dumaan papuntang Zambales. Sibi mo, nagugulat ka lang, akala mo patag. Biglang may lubak. Kawawa naman yung service ko. Pero pinagmamalaki ko yung service ko ngayon. Oo, tingnan nyo na lang sa susunod. At least, proud ako dahil may service ako. Mahal ako ng aking boss.
Oo. Yan, oo. Ngayon, malinaw ang hamon. Kung seryoso ang pamahalaan, dapat may managot ang mga kontratistang pumalpak at dapat maramdaman ng taong bayan ang resulta, kalsadang maayos, tulay, na ligtas at proyektong may silbi. Ang tanong ngayon, masusunod ba ang lahat ng ito hanggang sa dulo? Kaya kayo na po ang dapat diyan magsalita, mga balitang malaya, road news, balitang malaya, no? Kung nakatutok ka ngayon, ano ang binabantayan mo sa mga proyekto ng ngayon ng gobyerno, no? Diyan lang sa mga katulad ng Pampanga na yan. Sinasabi ni si Secretary Vince Dizon, tututukan niya yan kasama yung mga batang engineer na sinasabi niya. Oo, yan talaga. Kaya ito talaga pag nababasa ko tong house show na to talaga eh. Kaya abangan natin dahil ang infrastruktura ay hindi lang proyekto. Ito ay tiwala ng taong bayan. Ang mga house show hindi na makakalusot ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya yung mga bakit nga ba nagkakaroon ng yan tila pikit mata sa Ilocos kahit malinaw para sa tubig ang ebidensya. Malinaw pa sa tubig ang ebidensya. Ibig sabihin, malinaw ang tubig, no? Oo. Pero yung daan, sira-sira. Sa Ilocos. Grabe, no? Ilocos naman yan. Oo. Kaya yung sa Pampanga, nako, kailangan natin na pasyalan yan para talagang makita natin ang lugar ng Pampanga at ma-interview natin kung sino yung dapat kausapin dyan, no? Para mapaliwanag nga naman nila yung ayan, major, kaya yan, yan, mahirap no, lalo yung ganyang proyekto. Dapat kasi hindi muna bulsa ang pinapataba. Gawin muna yung dapat gawin na yung project kung ano yung inilagay dyan. Kaya nga kapal eh. Kapal kasi. Banggitin ko ba yan? Di ba? Di ba? Mahirap yung ganyan. Pero siyempre, lahat ng gumagawa sa sa gobyerno ng ganyan, talagang ang kakapal. Di ba? Talagang siguro may dahon eh. Ano ba yung dahon na panliha? Pangkiskis ng muka. 'Di ba bawasan natin yung mga ganyan. Pero kung sanay na talaga sila, syempre, simula pa lang, siguro sa level pa lang ng barangay, kagawad, ginagawa na nila yan. Hanggang sa napwesto na sila sa pagiging mayor, governor. Kaya walang takot, lalo na may basbas sa taas. Diba? Kaya yan, mga road news balitang malaya, no? Yan yung proyekto na kung saan ang tututukan ni Secretary Vince Dizon ang proyekto dyan sa Pampanga. Kaya mga kababayan, makipagtulungan din kayo para mabantayan kung ano yung mga kung ano yung mga proyekto ng DPWH. At syempre, dahil sa inyo nagkakaroon ng idea at dahil sa mga social media posts na nalalaman ng ahensya ng DPWH kung saan talaga yung may problemang lugar, 'di ba? Ayan. Kaya syempre, yun talaga. Ayun. Sa ganap ng alas 9:44, sinabi ko, hanggang kalating oras lang ako. Pero yun, Tuloy-tuloy mo na yan. maabot na ako sa humigit kumulang. Well, anyway, yung maghihintay sa akin, una ka na sa bahay. Okay, yun nga, muli kasi tayo dito kasi syempre, sa ngayon, talagang inaaral ko talaga yung tamang daloy ng ating mga istorya. Kasi tayo nag-iingat, di ba? Nag-iingat tayo sa ating mga ibabalita na totoo at dapat
tutukan dito sa Road News Balitang Malaya. Ito lahat ng mga binabalita natin nauugnay sa sitwasyon na nangyayari sa ating Pilipinas, mahal na bansa. Kaya kung ikaw, kung Pilipino ka, kung ano yung nangyayari dyan na parang tinatapakan na yung pagka-tao mo bilang Pilipino, karapatan mo bilang Pilipino, magsalita ka na. Diba? Hindi yung puro pagkarap mo, oo, pagtalikod may sasabihin ka. Dapat hindi ganun. Maging prangka ka na rin sa sarili mo. 'Di ba? Kasi ikaw rin at sila, tayo ang nahihirapan. Kung pag dumating sa inyo yung isang government employee o government official na pag nakatalikod, kinamumuhian nyo, pero pag dyan, sige, pa-picture nyo, selfie, idol. Alam mo, karamihan na nakikita ko ganyan. Oh, buti na lang doon sa MMD. Alam mo, hindi ko talaga mapigilan talaga to Minsan may nakita talaga ako sa mga post nito ni Sir Gabriel. Oo, tama. Maganda yung ginagawa mo. Pero sana yung mga vendors na kung pwede lang hindi para sa hindi kita sinasalamat ko ano yung ginagawa mo bilang public servant dahil para sa rin naman yan, kalinisan, kaayusan ng bawat lugar ng iyong pinupuntahan. Pero yung isang napanood kong video naka-post dito sa Maynila na kung saan yung senior citizen nakipagsagutan at ang sinasabi niya dito ay sana pinagbigyan mo konting oras lang para makapagligpit, maitabi. Pero ang ini-insist mo kasi permit, oo permit. Pero narinig ko kasi sa video, wala kasi ako no? PWD daw yun at patay yung magulang. Sana pag mga ganon, give way na talo. Kasi maraming umuosa, sumasang-ayon sa iyo dahil sa social media yan okay yan. Pero in behind, dapat meron din tayong, kaya nga tinanong sa iyo, Pilipino ka ba? Yun di ba? Tapos ka, bakit? Pag hindi ba, ganyan. Pero anyway, yun lang. Sana pagka mga ganung sitwasyon na, sir, medyo, siyempre senior citizen yun tsaka yung minsan yung ibang barangay official, kagawad, kapitan, na binoto ng kanilang lugar, na nirerespeto yan sa lugar nila, tapos parang lumalabas sa social media, sila pa yung nagiging pasaway sa kanilang nasasakupan. Kawawa naman kasi may pamilya yan na nagtataguyod. Yun lang, kasi sensitive ang paggamit ng social media. Kasi kung yun nga, yun, kung meron tayong pinag-iingatan sa ating apelido sa pamilya, sana kasi kami kapag naglalabas kami ng mga istorya namin, yung mga na napapahiya na tao, medyo kinakat na namin yan. Pero sana, yung mga ganun, yun lang naman sa akin. Pero sang-ayon ako dyan sa ginagawa mo paglilinis, pag-aayos ng ating mga rules na ibinibigay nyo sa bawat lugar. Yung mga vendors, talaga bawal naman talaga dyan. Halos gumigit na. Yung mga motor na palaging pumapark na bakit pensa ko? Sa isang lugar dyan sa Quezon City, malapit pa sa NTO. Ay, hindi lang yun. Diyan ako muntik sinasabi ko nga yan, diyan ako muntik makasagasa ng batang biglang tumatawid. Tapos, ito rin sir nag-message ako sa iyo dyan, yung tungkol dito sa takot ba siya dyan? Hindi. Ito yung lugar na to. Alam ko naman, hindi ko alam kung iniiwasan natin. Yun nga hindi ko alam kung iniiwasan niya kasi matagal na rin to. Diyan na nanakawan yung 2 beses na nakawan dito yung reporter ng ng isang istasyon na yung cellphone niya. Di ba diyan dumadaan yung mga bus? No, banggitin mo nga sa lugar yan. Diyan sa may Nia Road.
na malapit dyan sa kaila Pau. O yan. Tapos yung mga tricycle dyan sa may Petron, 'di ba? Ginagawa nila, sinasalubong nila yung ano eh, yung dapat yung U-turn sila eh. Tapos sila pa yung galit kapag nahintuan mo sila dahil mali na nga sila, nahintuan mo. Kasi paano kang hindi gigilid? Kasi yung mga naka-park dito sa kabila na sa tapat ng Pau, 'di ba? Sir, alam mo naman siguro kaya, no? Ay, di ka alam, di siya pupunta eh. Ayun nga, malapit. Sinabi ko rin to sa LTO tsaka sa ano eh. Bakit ganun? 'Di ba? Kung mismo talaga nag-aayos tayo ng mga lugar, dapat 'yan siyempre, ayoko naman manggali sa akin na parang inuutusan kita, 'di ba? Dapat ikutan. Dahil marami na rin nagsasabi diyan na maraming puro muntik mga disgrasya kasi yung bata tumatawid, tapos yung basura, yung junk shop, doon re-recycle ng mga pinagpipilian nila tapos tatapon lang nila sa gitna. Walang alam, paglagay ng TV doon, nandun na sa alas sila eh. Hindi ko nga alam. May mga ano pa doon may mga government employee pa ako nakikitang government service nakaparada doon. Sa minsan nga nadaan ko, kala ko clearing operation na kasi yung pala yung mga nag-taxi lang pala yung sinita. Bawal mag-park. Pero yung mga nagtitinda doon, tsaka nakasampay doon sa bandang kaliwa. Kasi dito sa kanan, ito yung PIDEA, NHA, yung NIA. National Irrigation. Irrigation, di ba? NIA. Yan, tsaka yung printing office diyan sa kaliwa, sa bandang kanan. Kung papunta ka ng East Avenue. Oh, yan. Sir, medyo delikado yung mga batang tumatawid diyan dahil diyan naghahabulan. Alam ko nakarating na rin sa iyan pero May bakit di ka pinapunta? ayun nga lang. Nakarating na yan, maraming beses na. No? Well, yun, sorry yan nga, mabalik tayo, MMDA. Meron tayo nakita sa MMDA. Ito, Yung general manager na kaya pagsabihan natin, bago yun eh. ay, bago. Pero matigas yun. 'Di ba? Ito, mga kababayan, mahalagang balita ito para sa mga motorista at commuter sa Metro Manila, 'di ba? Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magpapatupad na ang ahensya ng 5 minutong tugon sa bawat aksidente sa kalsada. Ayun, nagawa niya sa PNP, PNP. nagawa niya. Magagawa niya rin. Syempre, dapat niyang, sana sumunod. Kasi karamihan dyan Kaya nga, layunin ng bagong patakaran na mabilis na marespondihan ang mga banggaan at aberya sa daan upang maiwasan ang mga matitinding traffic at masigurong ligtas ang mga sangkot sa insidente. Di ba? Pero ito, yung, syempre, nakikita ko rin to. Alam mo naman ako, ang road news laging nasa daan. 'Di ba? Kaya road news eh. Ang road news lagi nakabantay diyan sa kalsada. Hindi para tumambay, hindi para mag-selfie. Nagmamasid po ang road news kung ano man nangyayari sa kalsada. Pero syempre dahil kasama natin ang MMDA sa mga pinapatupad sa traffic management, 'di ba? Ang MMDA kasama namin yan bilang tagahatid tamang impormasyon, tamang pagbabalita. Pero dapat masita dyan sa nagpapatupad niyan, aksyonan din nila. Dahil nakikita rin naman nila yan. Mahirap magbulag-bulagan, di ba? Kaya sa loob ng 5 minuto, inaasahan na may darating ng traffic enforcer responder ng MMDA para ayusin ang daloy ng trapiko, tulungan ng mga motorista at agad na maklear ang mga kalsada. Kaya matagal ng reklamo ng publiko ang mabagal na responde sa mga aksidente na nagiging sanhi ng oras-oras ng pagkakaipit sa trapiko. Kaya kung may papatupad ng maayos ang 5 minutong responde policy o response policy. Yan. Malaking ginhawa ito sa araw-araw na biyahe ng mamamayan. Kaya
alam ko yung mga sinasabi ni dating PNP chief. dating PNP chief ng PNP na si Nicolas Torre. Sorry sir pero kasi mas saludo kasi bilang chief PNP kasi alam mo na maraming naging taas kamay sa ginawa ninyo. Pero well, Maraming baka taas sa Maraming pinasuko yan. maraming 'di ba? Pero sana diyan sa MMDA nandiyan diyan mapapatupad mo yung tamang ano diyan, batas. 'Di ba? Oo, sitahin mo rin yung paiba. Kaya ngunit mahalaga rin ang paalala ng kailangan na kooperasyon ng mga motorista sumunod sa patakaran, huwag magbara ng daan at agad makipagtulungan sa mga enforcer sa bandang huli. Ang mabilis na responde ay hindi lang tungkol sa traffic. Ito ay usapin kaligtasan, disiplina at malasakit sa kapwa. Yung enforcer din natin. Huwag na kayong, naka-cellphone ako. O sige, i-post mo yan. Ipopost ko rin to. Di ba? May mga ganong sitwasyon na nangyayari. Kaya yung social media, minsan kasi ang pinopost yung hindi yung simula. Kung saan yung nagalit ka. Kung saan yung nagbitaw ka ng masama. Kaya dyan, ang social media talagang power yan eh. Kaya, yun nga. Maraming dapat managot pag mga ganyan, di ba? Maraming magaling. Yun na lang yun. Maraming magaling dahil sa social media. Pero karapatan niya na rin yan. Parang ito na yung proof of evidence mo para sa sarili mo na nagpapatunay na mali yung inaakusa sa'yo. Diba? Yan. At sa huli, 5 minuto bago mag alas 6. Alas 10. Alas 6. 56 kasi nabasa ko eh. Bandang mali. Yun sa Marina, matatandaan nyo, may mga di ba, yung mga kapwa natin Pilipino na tinulungan ng Chinese National Coast Guard na kung saan ito nga yung sinasabi pinaigting ang regulasyon ng pangdagat para sa iba patungkol to sa Bonsol Sorsogon yung butanding season sa Bonsol. Whale shark. Gaano ba kalaki tong butanding na to? Yan yung pinakamalaking mammal. Mamal. Pinakamalaking pating. Hindi to dolphin Pating yan, pating. Shark. It's how... Hindi to yung dolphin na sinasabi. Kasi yung dolphin shark dito Iba yung dolphin. Okay. Donsol Sorsogon muling binigyan diin ng Maritime Industry Authority o Marina ang mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon pandagat sa mga operator ng bangka sa Bonsol. Kasabay ng Bonsol. Kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng 2026 butanding season. Sana makarating ako dito. Ganda kasi yan, Sir Buboy, yung pagka-season ng butanding, yung mga tourist destination na rin yan eh. So nagpi-free diving yung mga turista dyan sa Dongsol, Sorsogon, para maka-swimming nila yung butanding. Pero hindi nanganak malto. Hindi. Pag hindi gutom. Hindi. Sana walang. Mabait yan. Mabait nakakausap. Oo. Sa isinagawang Interagency Task Force meeting, inihayag ng Marina Regional Office 5 o MRO 5. Tama, regional. Na tanging 20 accredited tourist boat operators at 23 recreational boat na may tawag dito validong certification o Certificate of Public Convenience o CPC lamang ang papayagan mag-operate sa naturang panahon. Ibig sabihin na ang pinapayagan ng maritime o yung
Marina. Kasama na yung ano dito, no? Yung Marina, kasama Coast na yung Guard. Coast Guard, no? Yung Yung mga lisensyado lang. lisensyado at yung parang prangkisa rin kung Oo. tawagin, ano? Yung talagang area nila yon. Mawawala na yung mga kolorong. Kolorum tsaka epal. Nauso kasi epal eh. Kaso nga lang, Problema dyan, magmamahal na rin sila. Yun nga isa sa mga nirereklamo ng ano eh. Mas maganda pa daw mag-tourist sa ibang bansa, 'di ba? Nasakit nun. Kaysa dito sa sariling ano natin. Naka-post to isang celebrity celebrity. Celebrity vlog. Oo, no, na dahil mas parang nasaktan siya sa presyo sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kaysa dun sa ibang bansa. Pero dapat yun ang aralin natin na kung kukumpara kung Dapat yan, pinapatupad yan ng secretary ng Department of Tourism. tututukan natin yan. Kung may pagkakataon na umano tayo dyan, humarap. hindi Dahil- yung mukha niya lang ang nandun. Kasi yun nga, kasi puro EPA lang sinasabi sa kanya kung nasaan yung may mga okasyon na sinasabi. Kaya tututukan natin yan. Kaya ayon sa Marina, layunin ng mahigpit na akreditasyon at tuloy-tuloy na monitoring na masiguro ang kaligtasan ng mga turista at crew. Gayon din ang pangangalaga sa mga butanding at iba pang yamang dagat sa lugar. Isinagawa rin ang isang pinal na konsultasyon na sa pagitan ng MRO 5 lokal na pamahalaan ng Donsol at iba pang katuwang ng ahensya kung saan tinatalakay ang mga estratehiya para sa mas pinaigting na regulasyon, enforcement at interagency coordination. Yan. Kung kailan nga ba to? Yung ano na to? Malapit na to pero sana ma-invite tayo dito sa ano na to. Makapag-cover ako dito. Sana makapag-cover ako dahil Butanding Festival. oo, ito sa Marina to dahil lagi tayo nakatutok dito sa Facebook page ng Marina at kasama rin natin itong ibinabalita dahil dapat natin ipakalat kung ano yung mga proyektong meron sila, programa para nalalaman ng mga ating taong bayan na siyempre may mga ano rin ng ating mga marino, diba? Sir Rolfi Torres. Taga Pasig to. Yan. Sikat na ano yan. Pero ito nagbo-volunteer na fire kasi may fire truck to Ano ba tawag doon? Fire owner o fire volunteer? 'Di ba? Pero magaling yan. Kaya yan, ayan po. Titiyak ng ahensya na patuloy ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang isang ligtas, maayos at makakalikasan pagdiriwang ng butanding season ngayon 2026. Yan ang report ng Road News. Every kwan Sir Buboy, Mayo. Mayo ba yan? Oy. Paglabas ng Butanding. Kasi Butanding, pumupunta dyan sa Donsol. Oy, Hindi naman taga dyan yan sa Marina Corporation, yung Maritime. Kaya asahan nyo, tututukan natin yan. Ano na yan, ano nyo dyan, storya nyo dyan. Okay. Sa ganap Pag pumunta kasama ako. Sige, sana payagan tayo, no? Sana isama tayo. May service naman tayo, makakarating naman tayo ng Sursugun. Yes. Ay, sa ganap na 10:04 ng gabi na PM. Ay, hanggang sa muli po, ang inyong pong lingkod, Buboy Patriarca, para sa Road News, Balitang Malaya. Maraming salamat sa aking DJ dito, DJ GM Baldos, at kay Sir Michael Rosario, nakikinig sa amin. So, nasan ka man, nagugutom na ako. Maraming salamat. Hanggang sa muli,